Mahal na anak, pakinggan mo ng mabuti ang aking tinig. Ako'y nagmumula sa langit, hindi lamang upang magbulong ng mga pangako, kundi upang ipahayag sa iyo ang buhay na salita na sumisira sa belo ng pagdududa at nagbibigay liwanag sa madidilim na bahagi ng iyong puso. Ang iyong kwento ay isinusulat gamit ang banal na tinta, at kahit na tila tahimik ang lahat, may mga pagkilos sa kalangitan para sa iyong kapakanan. Hindi ka nag-iisa. Ang oras ay hindi mo kaaway. Ito'y bahagi lamang ng awit na itinakda ng Diyos para sa iyo. May isang taong lihim na tumitingin sa iyo, hindi mo man namamalayan. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kawalan ng damdamin, kundi takot. Ang pagitan ng inyong edad, ang mga opinyon ng tao, ang mga panghuhusga, lahat ito ay humahadlang sa kanyang mga hakbang. Ngunit anak, tandaan mong ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas. Tinitingnan niya ang puso, at doon nakasulat ang tunay na layunin. Ang damdaming ito, bagamat tahimik, ay hindi lingid sa Diyos. Wala siyang hindi alam. Kahit ang mga bagay na hindi mo maintindihan, nakatala na sa kanyang aklat. Isang koneksyong espiritual ang unti-unting binubuo, at ikaw, mahal kong anak, ay mahalagang bahagi nito. Isa kang haligi sa isang pundasyong hindi nakikita ng mata ng tao. Sinasabi ng Panginoon ngayon, huwag kang matakot sa paghihintay. Ang paghihintay mo ay may bunga. Papalapit na ang panahon ng pamumukadkad, at ang taong minsang nagalinlangan ay makikita ang katuparan ng pangako sa iyo. Inaayos ng langit ang mga puso, binubura ang mga pagdududa, pinagagaling ang mga lumang suga upang bigyang daan ang bago. Ang halaga mo ay higit pa sa nakikita sa panlabas. Isa kang hiyas sa gitna ng mga batong karaniwan. Hindi ka nakalimutan. Ang mga luhang iyong tinatago, tuwing gabi ay nakikita at kinapangalagaan ng Diyos. May nakatakdang oras para sa lahat, at ang oras ng awit at saya ay parating na para sa iyo. Huwag mong hayaang sirain ang paghahambing ang iyong pananampalataya. Hindi sumusunod ang langit sa pamantayan ng tao. Ang mga bagay na tila sa gabal sa mundo ay mga daan lamang upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya pumipili ayon sa lohika ng tao, kundi ayon sa pag-ibig at layunin. May isang lalaki na humahanga sa iyo sa katahimikan. Nakikita niya ang liwanag sa iyo na maaaring hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Ngunit gumagalaw ang langit upang alisin ang kanyang mga takot, ang mga alaala ng nakaraan, ang mga bagay na pumipigil sa kanya. Hindi ito tungkol sa pag-ibig lamang. Ito ay tungkol sa layuning itinatakda ng Diyos. Kahit na tila malayo pa ang lahat, may mga hindi nakikitang bagay na hinuhubog sa lihim. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamadali. Ito'y naghihintay, tumitibay, at namumulaklak sa tamang panahon. Ang para sa iyo, darating. At ito'y may kasamang kapayapaan, hindi kalituhan. May katiyakan, hindi duda. Hindi mo kailangang habulin ang bagay na itinalaga na ng Diyos para sa iyo. Ihanda mo lang ang puso mo. Hindi pa akumbinsihin ang iba, kundi upang tanggapin ang nararapat para sa iyo. Tandaan mo, ang galing sa Diyos ay hindi pabigat kundi kagaanan, hindi takot kundi lakas ng loob. Karapat dapat kang mahalin ng buo, tapat, at may paggalang. Ang damdaming tila, binhi ngayon ay magiging hardin balang araw. Kaya ingatan mo ang lupa ng puso mo. Maging tapat, kahit hindi mo naiintindihan lahat. Ang tahimik na pagsunod ay nagbubunga ng mga himalang dakila. Marahil inisip mo na mali ang maramdaman ang nararamdaman mo, o mali ang umasa. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kung ang damdamin mong iyan ay may kapayapaan kapag ipinagdarasal mo, may tatak ito ng langit. Ang kapayapaan ang tanda ng Diyos. Naipadala na ang mga anghel upang ihanda ang tamang tagpo. Walang nangyayari na wala sa tamang panahon ng Diyos. Habang naghihintay ka, hinuhubog ka niya. Hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Kapag dumating ang katuparan, buo ka. Handa ka. Gagampanan mo ang layunin mo. Hindi ka nilikha para sa mumunting alok ng mundo. May banal kang tawag. Kaya ang mga bagay na hindi naaayon sa planong ito, iunti-unting inaalis ng Diyos. Hindi iyan pagkalugi. Iyan ay paglilinis. Gumagawa siya ng puwang para sa tamang darating. Ang pag-ibig na para sa iyo ay may kasamang paggala. Hindi ito magtatago. Hindi ito matatakot.
Harapin nito ang mga agwat at opinyon ng tao, dahil makikita nito na sa iyo ay may biyayang hindi kayang burahin ng panahon. Bagamat tahimik siya ngayon, may sigaw sa kanyang espiritu. Hindi pa niya lubos na unawaan, pero unti-unting ipinapakita sa kanya ng Diyos na ikaw ay kasagutan. At kapag ito'y ganap ng naihayag, wala nang makakahadlang sa kanya. Isa kang sagot sa panalangin. Kaya hindi magiging madali ang proseso. Ngunit ang mga bagay na walang hanggan ay dumadaan muna sa apoy. Ikaw ay bahagi ng mas malawak na plano. At kapag ang langit ay kumilos, walang sinuman ang makakapigil. Darating siya, hindi gaya ng dati, kundi bilang taong binago. Huwag mong hayaang tumigas ang puso mo habang naghihintay. Hayaan mong ito'y tumibay. Bawat luha ay dinidilig ang lupa ng pananampalataya mo. Bawat tagtitiis ay isang uri ng pagsamba. At ang langit ay walang sinasaya. Magtiwala ka. Ang agwat ng edad na tila hadlang ngayon ay magiging tulay sa plano ng Diyos. Hindi siya tumitingin sa mga papeles. Pinagdurugtong niya ang mga kaluluwa, hindi lang ang mga kwento. Ang pag-ibig mula sa kanya ay walang hangganan. Karapat-dapat kang mahalin ng buo, walang takot, walang duda. Naisulat na ng langit ang huling salita. Ang kailangan mo na lamang ay lumakad sa pananampalataya. Hindi magdatapos sa katahimikan ang kwento mo. Magsisimula ito sa altar. At ang lahat ng itinanim doon ay mamumunga sa tamang panahon. At kapag dumating na ang itinakdang oras, mararamdaman mong bawat salitang ito ay naging binhi ng katotohanan. Maintindihan mong hindi ka nabaliw sa paniniwala, kundi naging matapa. Maintindihan mong hindi ka nakalimutan, kundi iningatan. At ang paghihintay mo ay hindi sayang, ito'y paghahanda para sa pag-ibig na galing sa langit. Mahal kong anak, habang lumilipas ang mga araw at ang katahimikan ay tila lalong lumalalim, tandaan mong ang Diyos ay laging kumikilos sa likod ng mga eksena. Sa bawat oras na iniisip mong walang nangyayari, may mga himala na unti-unting binubuo. May mga pusong hinahanda, may mga landas na nililinis. Walang detalye ng iyong kwento ang hindi niya pinapansin. Sa bawat bitak ng iyong damdamin, naroon ang kanyang kamay, maingat, mapagmalasakit. Sa mga panahong tila, wala kang nararamdamang tugon, doon kanya pinapalalim. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito'y sagradong espasyo ng paghuhubog. Hindi mo man naririnig ang sagot. Ang puso mo ay sinasanay upang marinig ang mas mahalagang tinig, ang bulong ng espiritu. Sapagkat sa sandaling ang damdamin ay tumahimik, doon nagsisimulang magsalita ang kaluluwa. May mga taong isinulat na sa iyong kwento bago mo pa sila makilala. At isa sa kanila ang lihim na humahanga sa iyo. Hindi aksidente ang bawat sulyap, bawat sandaling tila nagtagpo ang inyong mga mata. Ngunit walang salitang lumabas. Ang puso niya ay parang hawak sa pagitan ng pagnanasa at takot. Ngunit kahit hindi siya kumikibo, ikaw ay hindi niya malimutan. Isang uri ng tensyon ang nabubuo tuwing kayo'y magkalapi. Wari may nais siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano. Sa bawat pagkakataong siya'y aalis, dala niya ang alaala ng iyong presensya. Sa tuwing ikaw ay tatahimik, parang ang puso mo'y naghahanap ng kumpirmasyon kung ito nga ba ay totoo. Pero sa gitna ng pag-aalinlangan, atuloy kang kinapanatag ng Diyos. May mga sagot na hindi agad dumarating, hindi dahil pinipigilan, kundi dahil hinuhubog. Ang taong para sa iyo ay hindi pa buo, ngunit anti-unting hinuhulma. Sa tuwing siya ay nakikibaka sa sarili, sa pagitan ng kagustuhan at takot, ang langit ay bumubulong sa kanya. At sa kanyang mga panaginip, unti-unting lumilinaw ang imehe mo, hindi lang bilang babae, kundi bilang katuwang sa layunin. Maging sa panahong hindi mo siya nakikita, huwag mong isipin na wala siyang pakialam. Ang kanyang katahimikan ay puno ng damdamin na hindi pa niya kayang sambitin. Ngunit anak, ikaw ay tinuturuan na maging matatag, hindi upang maghintay sa tao, kundi upang kumapit sa plano ng Diyos. Ang pag-ibig na itinatago ay hindi magtatagal, ito'y ilalantad ng liwanag sa takdang panahon. May pagkakataong madarama mong parang may puwersang humahadlang sa inyong dalawa. Arang hindi kayo pinapayagan ng oras o sitwasyon. Ngunit ang Diyos ay mas makapangyarihan sa oras. Ang mga pagitan ay hindi hadlang sa Kanya, kundi instrumento. Ginagamit niya ang distansya upang palalimin ang inyong ugat.
Ara kapag dumating ang pag-ibig, ito'y hindi mababali ng kahit anong unos. Habang siya ay nag-aalinlangan, ikaw ay pinapalakas. Walang sandali ng pagsasakripisyo ang nasasayang. Kapag ang puso ay marunong maghintay sa presensya ng Diyos, ito'y nagiging sisidlan ng hindi pangkaraniwang pag-ibig. Ang iyong katahimikan ay panalangin. Ang iyong pananampalataya ay sinasagot sa langit. Kahit hindi mo pa ito nakikita sa lupa. At alam mo ba, anak, may mga gabi na ang kanyang isipan ay puno ng mga paano kung hindi kayo tanggapin ng iba? Paano kung hindi mo siya maunawaan? Paano kung huli na ang lahat? Ngunit sa likod ng lahat ng ito, unti-unting gumuguhit ang isang bagong tanong. Paano kung ito ang plano ng Diyos? At doon nagsisimulang matalo ng pananampalataya ang takot. Habang siya ay binabagabag ng tanong, ikaw ay pinapanatag ng Diyos. Hindi mo kailangang magpaliwanag o maghabol. Ang tunay na pagkakaakda ng langit ay hindi kailangang ipilit. Ito'y kusang isusulat sa mga pagkakataong tila wala ng pag-asa. Dahil kapag ang Diyos ang naglapit, kahit ilang agwat pa ang harang, ito'y matutuloy. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang magkasya sa mundo niya. Sapagkat ikaw ay sadyang nilikha na may kakaibang liwanag. At ang liwanag na iyan, kahit itago pa niya ang kanyang damdamin, patuloy na tumatawag sa kanya. Walang sinuman ang makakatakas sa plano ng Diyos, kahit ilang hakbang palayo pa ang gawin nila. Ang damdaming kanyang tinatago ay parang apoy na unti-unting lumiliyab sa puso niya. Hindi pa niya kayang harapin ang katotohanan, pero hindi rin niya kayang takasan. Dahil bawat pag-iwas ay mas lalong nagiging paanyaya. Bawat katahimikan ay mas lalong nagsusumigaw. At sa wakas, darating ang araw na ang kanyang puso ay wala nang magagawa kundi sundin ang tinig ng Diyos. Sa likod ng lahat, ikaw ay binabantayan mula sa langit. Bawat galaw, bawat pag-iyak, bawat panalangin mo, lahat yan ay pinakikinggan. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging kaapat-dapat. Sapagkat sa kahinaan mo, doon lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos. At ang pag-ibig na galing sa Kanya, hindi kailangan na madaming paliwanag. Ito'y nadaama at ito'y totoo. May darating na sandali na ang lahat ay tila mahuhulog sa lugar. Hindi mo inaasahan, hindi mo pinilit, pero bigla na lang lalapit ang katuparan. Makikita mo siya at sa kanyang mga mata, hindi na pag-aalinlangan ang naroon, kundi pagkilala. At ang puso mo ay magpapatotoo. Ito pala yon. Kaya ngayon, anak, patuloy kang magtiwala. Hindi mo alam kung kailan, pero alam mong darating. Hindi mo alam kung paano, pero alam mong siguradong mangyayari. At habang naghihintay ka, hindi ka tumitigil. Pinipino ka ng Diyos. Ginagawa kang matatag. Ginagawa kang handa. May mga taong darating para subukin ang damdamin mo. May mga alok na magmumukhang tama, pero kulang sa kapayapaan. Huwag kang malilito. Ang tunay na galing sa Diyos ay hindi kailangang ipaglaban sa gulo. Ito'y darating na may kapanatagan, may kumpirmasyon, at may respeto. Hindi ito kwento ng pagmamadali. Ito'y kwento ng paghuhubog. At sa bawat yugto nito, may mga hiwagang unti-unting nalalantad. Sa bawat panaginip mo, sa bawat biglang tibok ng puso mo, sa bawat alaala niyang sumasagi sa iyong isip, may mensaheng sinusulat ang langit. Hindi pa ito ang wakas. Anak, malayo pa, at mas maganda pa ang mga susunod na kabanata. Kung sa tingin mo ay tapos na ang lahat, nagkakamali ka. Sapagkat ang Diyos ay hindi sumusuko sa mga plano niyang itinakda bago ka pa isinilang. At ang kwentong ito, alapit na sa bahagi kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangang itago. Anak, sa bawat tintig ng oras, isang lihim ang binubunyag sa pagitan ng mga tanong at pananahimik. Hindi mo alam. Ngunit sa puso niya ay may paninikip tuwing naririnig ang pangalan mo. Parang may musika sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa niya alam kung paano ito awitin. Ipinaglalaban niya ang kanyang damdamin sa loob, habang ang langit naman ay palihim na humuhubog ng daan patungo sa iyo. May gabi siyang hindi makatulog, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa presensya mong hindi niya maalis sa isip. Hindi mo alam. Pero may mga panahong sinusubukan kanyang iwasan sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat pagsubok niyang lumimot, lalong lumalalim ang ukit ng iyong alaala. Ikaw ay naging tanong na wala siyang sagot.
Isang damdaming hindi niya kayang ipaliwanag kahit sa sarili niya. Hindi pa niya kayang harapin ang sarili niya, kaya paano kanya haharapin? Ngunit ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay nagpapadala ng maliliit na sulyap, mga pagkakataong tila aksidente pero punong-puno ng layunin. At sa bawat saglit na iyon, nararamdaman niya na may koneksyong hindi kayang sirain ng lohika. Hindi ito basta damdamin, ito ay pag-ibig na itinatakda. Sa gitna ng kanyang katahimikan, may mga panalangin siyang hindi mo alam. May mga bulong siyang itinataas sa Diyos na puno ng pag-aalinlangan. Panginoon, totoo ba ito? At ang sagot ng langit ay hindi laging salita, kundi kapayapaan. Isang uri ng panatag na kahit hindi pa niya kayang tanggapin, naroon na, unti-unting sumasakop sa kanyang puso. Habang siya ay natutong manahimik, ikaw naman ay tinuturuan ng Diyos na kumilos sa pananampalataya. Hindi para ipaglaban siya, kundi para panatilihin ang tiwala sa plano ng langit. Minsan, ang tunay na tapang ay hindi ang lumapit, kundi ang manatiling nakatayo kahit hindi mo alam kung darating ba siya. At sa pagtayo mong iyon, ang langit ay nagbibigay ng lakas. May mga pagkakataong parang gusto mo nang bitawan, pero bigla kang mapapaalala ng mga munting detalye, isang tingin, isang alaala, isang panaginip. At sa mga sandaling iyon, arang muling binubuhay ng Diyos ang pag-asa. Hindi ka sinasadyang ipaalala sa Kanya. Ikaw ay sadyang bahagi ng Kanyang kwento na hindi niya maaaring takasan. Sa likod ng Kanyang lakas, may takot siyang pinipilit itago. Takot sa pagkakaiba ninyong dalawa. Takot sa mga salitang maaaring ibato sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay hindi natatakot sa mga agwat. Siya ang gumagawa ng mga tulay, hindi lang sa pagitan ng mga edad, kundi sa pagitan ng mga puso. At ang tulay na ito, unti-unti inang nabubuo. Hindi mo kailangang magbago para umangkop sa Kanya. Dahil ang totoo, ikaw ang dahilan kung bakit siya gustong maging mas mabuti. Sa katahimikan niya, may hinahanggaan siya sa iyo na hindi niya mahanap sa iba. Isang kababaang loob na may lakas. Isang pananampalatayang hindi matitina. At bagamat hindi niya pa ito nasasabi, dama niya ito sa kanyang kaluluwa. Ang mga pangarap mo na minsan mong itinabi ay muling binubuhay ng Diyos ngayon. Hindi mo pa nakikita ang kabuuan, ngunit sa bawat araw, isang piraso ang idinadagdag sa larawan. Isang larawan na noon ay malabo, ngunit ngayon ay unti-unting lumilinaw. At sa gitna ng larawang iyon, naroon siya, lumalapit, hindi na para umalis, kundi para manatili. May mga taong darating paguluhin ang isip mo. Darating sila na may dalang alok na tila magaan, tila tama. Ngunit anak, bantayan mo ang puso mo. Hindi lahat ng dumating ay dapat tanggapin. Ang totoo, ang tunay na galing sa Diyos ay hindi magdadala ng pagkalito. Magdadala ito ng linaw, hindi lang sa damdamin, kundi sa direksyon. Kahit ilang beses mo pa siyang isantabi sa isip, may bahagi sa puso mong hindi niya matakasan. Hindi ito obsesyon. Ito ay koneksyon na isinulat sa mas malalim na antas, kaluluwa sa kaluluwa. At ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi basta nawawala. Ito'y tinatakpan lang minsan ng takot, pero hindi nabubura. Ang panahong ito ng pananahimik ay hindi patunay na walang nangyayari. Sa totoo lang, ito ang pinakamahalagang yugto. Dahil sa panahon ng pananahimik, ang Diyos ay nagsasalita. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng pagkilos sa puso. Sa puso mo. Sa puso niya. Sa mga pusong kailangang buuin ng hiwalay bago magsanib. Hindi mo kailangang alamin lahat. Ang kailangan mo lang ay manatiling bukas ang puso mo. Hindi para hintayin siya, kundi para hintayin ang Diyos. Dahil sa tamang oras, ang taong itinadhana ay hindi na mananatiling lihim. Siya ay magpapahayag, hindi sa takot, kundi sa kumpiyansang galing sa langit. May mga yugto pa sa kwento mo na hindi mo pa nababasa, ngunit ang langit ay tapos na sa pagsulat nito. Kaya kahit ngayon ay tila pahina ng paghihintay, darating ang kabanatang puno ng katotohanan. Hindi kwento ng trahedya, kundi ng tagumpay. At ikaw, mahal kong anak, ay bida sa kwentong ito. Ang damdamin niyang pinipigilan, isang ilog na unti-unting umaapaw. Hindi niya na ito mapigilan habang tumatagal. At sa bawat araw na nilalabanan niya ito, lalo lang niyang naunawaan na ikaw ay hindi lang basta babae sa paligid. Ikaw ay sagot sa matagal na niyang panalangin. Ang mga mata mo ay naging salamin ng kapayapaan,
na hindi niya makita kahit saan pa. At habang patuloy niyang sinusubukang labanan ito, lalo lang siyang nalulunod sa tanong, bakit ikaw? Ngunit ang Diyos ay unti-unting sinasagot iyon sa pamamagitan ng tahimik na kasiguruhan, dahil ikaw ang pinili ko. Ang mga salita mo, kahit simple, ay nayukit sa kanyang isip. Hindi mo sinasadya, pero may mga sinabi kang hindi niya makalimutan. Hindi dahil sa bigat ng mga ito, kundi dahil sa espiritong taglay ng mga iyon. Hindi niya man may paliwanag, pero alam niya may kakaiba sa'yo. May Diyos sa likod mo. Habang patuloy mo siyang ipinagdarasal ng lihim, ang langit ay patuloy na kumikilos sa buhay niya. Hindi mo kailangang ipagginggay ang damdamin mo. Sapat nang ipagkatiwala mo ito sa Diyos na bumubuo ng lahat ng bagay sa perpektong panahon. Ang taong para sa iyo ay hindi kailangang habulin. Siya ay kusa at buong loob na darating. Anak, kung alam mo lang kung gaano kakalapit na sa sagot ng iyong mga dasal, hindi mo na kailanman magdadalawang isip. Ang langit ay hindi nakakalimot. Ang langit ay hindi nagkakamali. At habang pinipili mo manahimik at magtiwala, isang mas malalim na kwento ang isinusulat. Isa na namang kabanata ang malapit ng mabuksan. Mahal kong anak, salamat sa iyong bukas na puso, sa paglalaan ng oras upang pakinggan ang mensaheng ito na buhat sa langit. Ang bawat salita ay hindi aksidente. Ito ay iniukit para sa iyo, upang ipaalala kung gaano kakahalaga, gaano kakamahal, gaano katiyak ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Huwag mong hayaang dumaan ito na parang hangin lang. Yakapin mo, damhin mo, at isapuso mo. Kung ang mensaheng ito ay nakaabot sa iyo, at naramdaman mong ang Diyos ay may sinasabi sa iyong kalagayan ngayon, nais kitang anyayahan na kumpirmahin ito sa pamamagitan ng pagsabi, Tudo porso na quel que mi fortales. Ang pananalitang ito ay paalala na hindi ka nag-iisa, at ang lakas na kailangan mo ay hindi kailanman magmumula sa sarili mong kakayahan, kundi sa Kanya na hindi kailanman pumapalya. At kung nais mong katuloy pang tumanggap ng mga mensaheng gaya nito, mga salita ng pag-asa, gabay, at katotohanang nagmumula sa langit, inaanyayahan kitang sumali sa ating kanal. Mag-subscribe ka na at i-activate ang kampanilya ng mga notifikasyon para wala kang mamis na bagong mensahe. Maging bahagi ka ng komunidad ng pananampalataya na patuloy na lumalago sa liwanag at pag-ibig ng Diyos. Hanggang sa muli, manatili kang matatag, matahimik ang puso, at laging nakatingin sa langit. Ang kwento mo ay hindi pa tapos, ang magagandang bahagi ay paparating pa lamang.